fires and thorns. I will also man the house that the rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah is pleasant land. And he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold pride. Woe unto them that join house to house, that they field to field, till there be no place, till they be placed alone on the face of the earth. In my ears, said the Lord of hosts, of a truth many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitant. Yea, and 10 acres of vineyard shall yield in one month, and the seeds of the corn shall yield in nothing. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. And the harp and the viol, the tabret and pipe and wine are in their feasts. But they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of his hands. Therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure. And their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lowly shall be humbled. But the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness. Then shall the lambs feed after their manner, and the waste places of their fat ones shall strangers eat. Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin a square cart rope. That say, let him make speed, and hasten his work, that we may see it, and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh, and come, that we may know it. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink. Which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him. Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust. Because they have cast away the law of the Lord of the hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Therefore it is the anger of the Lord kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them, and hath smitten them, and the hills did tremble, and their carcasses were torn in the midst of the streets. For all his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. And he will lift up an ensign to the nation from far, and will hiss unto them from the end of the earth. And behold, they shall come with speed swiftly. None shall be weary nor stumble among them, none shall slumber nor sleep. Neither shall the girdle of their loins be loose, nor the latchet of their shoes be broken. Whose arrows are sharp, and all their bows bent. Their horses' hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind. Their roaring shall be like a lion. They shall roar like young lions. Yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none shall deliver it. Sabay-sabay po tayo. And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea. And if one look unto the land, behold, darkness and sorrow, and the light is darkened in the heavens thereof. Ay po yung manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo, sumasamba sa inyo, nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, sa aming buong buhay, Panginoon, sa aming kaligtasan. Salamat po sa inyong anak na si Jesus, kanyang ginawa sa krus para sa aming kasalanan. Salamat din po sa buhay na ipinapabuhay mo sa amin, sa aming mga trabaho. Salamat po sa pabor ng aming mga amo. Salamat din po sa mga trials na kung saan kami ay lalong tumitibay.
Lahat po ng nangyari ay may purpose ka, Panginoon. You control our lives. You are sovereign. And because you are our God, we rejoice. Because we have the one true God. And not like the other people who have other gods, who have false gods. Thank you, Lord, for opening our minds and our hearts. Because we are in the straight path, the path that you want people to go, the path that leads to your kingdom. And, oh Lord, salamat at andito kami ngayon, sumasamba sa inyo, magkakasama, may fellowship with one another, nagmamahalan. Salamat po at hinihingi namin ang inyong tulong, ang pagbubukas ng aming isip, ang attentive mind, ang aming puso nawa, maintindihan ang lahat ng mapaihayag, kumain ng aming kaluluwa at mabusog. Ito lahat ay nakadepende sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Kaya lahat pinapaubaya namin po sa inyo at naniniwala kami na ito ay mangyayari sapagkat lumalapit kami sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Okay. Meron po tayong mga panahon na tungkol sa panganganak ang pag-uusapan natin ngayon, no? Pagiging alive in the Lord. Because, you know, it is important that every one of us, no, I don't know how many, ilan tayo ngayon, siguro 25 to 30. Every one of us must proceed with our lives knowing fully well that we are alive in Christ. Importante yun. Nobody should go ahead and keep on attending na malabo pa rin sa kanya kung siya ba ay ligtas, siya ba ay may buhay na walang hanggan, siya ba ay tunay na kay Kristo, si Kristo ba ay nasa kanya o wala pa. Dapat yan ang numero unong mensahe natin. Dapat yan ang pinakamalinaw sa atin. So, with the help of the Lord God and with the help of the Scriptures, in 1 John, ay bigyan natin ng pansin. No? I hope to preach these messages so that we can be clear about our own status and our own condition before God. Yan. Alam nyo, ang isang ligtas ay hindi kagaya ng ibang mga creatures ng Panginoon na kapag hinog na, nagbabago ng kulay. Diba? Ang mangga, green. Pag hilaw. Pag hinog, nagiging yellow. Ang tao, pagka unsaved, mga Pilipino, pag unsaved, kulay brown. Pagka nasi-save, kulay brown pa rin. Hindi tayo nagbabago ng kulay. Nagiging blue, save ka na, naging blue. Sana ganun, ano? Nagbago kulay ng skin mo para indication na talagang naligtas ka na. Ganun sana. Kaya lang hindi ganun. Hindi ganun ang paraan ng Panginoon. We still, physically, everything is the same. Wala kang makikitang anything different. Kahit sa DNA. Pareho. Pero spiritually, no. There is a difference. Sabi nga nung isang kanta, things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Yun. Nangyari ba sa inyo yun? Things are different. So, ito yung sinasabi ng 1 John. Marami ritong verses na nagbibigay ng differentiation.
Ano yung hindi kasali? Ano yung alive in the spirit? At saka ano yung dead pa? Hindi pa alive. Maraming description na sinasabi sa Bible, but it refers to the same thing, like being born again, having the new birth, being born of God, being born from above, being regenerated, being quickened or made alive, passing from death unto life, transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of light, from the family of the devil to the family of God, from receiving Christ, being saved, accepted in the beloved, having everlasting life. Isa lang ang ibig sabihin lahat yan eh. Naligtas ka na. So, iyon, lahat nangyari sa iyo nung ikaw'y niligtas ng Diyos. No? Ikaw ay na-born again. Ikaw ay na-transfer from the kingdom of darkness to the light. Nagpalit ka ng pamilya. Mula sa pamilya ng dyablo, punta sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay, mula sa kamatayan, ikaw ay nabuhay. Yung espiritu mo. So, sa dami-dami ng description tungkol sa kaligtasan na nangyayari sa isang tao, ang tanong natin, paano ko malalaman na nangyari na sa akin to? Yung iba, ganun pa rin ang tanong. Bakit minsan, pabalik-balik tayo ng ganung tanong? Kasi, pag nagkakasala tayo, pag gumagawa tayo ng mali sa kalooban ng Diyos, nagkakaroon tuloy tayo ng doubts. Save na nga ba ako? Ba't ko nagawa yun? Nagkakaroon tayo ng doubts na nasa kaharian na kaya ako ng Diyos. Baka ang katapos-tapusan yan, church ako ng church, give ako ng give, participate, sing ako ng sing. Pagdating ng Judgment Day, doon pala ako sa dagat-dagatang apoy. So, may doubt pa rin yung iba. Kaya kailangan isettle natin yan. At tinutulungan tayo ng 1 John. Ito po'y basahin nyo ng buo, napakaikli lang na epistle. Basahin mo ng buo, mag-meditate ka kahit 10 beses. Matutulungan ka niyan. Pagka po ang isang tao ay pinapanganak, mayroong mga tao na pinapanganak na may tinatawag na stillbirth. No, yung pinanganak, patay. Something happened. Either nasakal doon sa anong tawag na, uterus, no? Or nasakal ng umbilical cord or whatever, no? May mga nagkakamaling kumadrona, hinila na naiwan yung ulo. May mga ganon. So, merong premature, saglit lang. Kasi hindi pa time ng birth. Saglit lang, patay na. Nakita lang nila, gumagalaw, mamaya, patay na. So, these are babies who are born, but they die. Or they are born dead. And, may mga, spiritually speaking, may mga pinapanganak, pero they are still dead. No? Merong napoproduce ang evangelical churches by means of salesmanship na tinanggap ko ng Panginoon pero wala kang makitang signs of life sa Kanya. What are the signs of life in a baby? Paano mo nalalaman na ang isang tao ay, ang isang baby ay buhay pagka lumalabas? Kasi pagka walang sign yan, ililibing mo yan. Eh paano kung buhay yun? So, alam natin, by nature, bisado natin yun. Una, humihinga. Diba? Pag humihinga, buhay. Umiiyak. Kumikilos. May heartbeat. May pulse. At later on, bubukas mata niyan. Tapos, iinom yan. Maghahanap yan ng sustenance.
So, alam mo, buhay. Kasi, those are the basic signs of life. Pag wala yun, patay yun. So, that is how we know that a human being is alive. How do we know then, or how do you know that you are alive in Christ? What are the signs of life, of spiritual life, that you have, that we should have? Being a person born in the Spirit or born of God. Kung sa physical life, merong hinga. Ano naman yung paghinga sa spiritual? May equivalent yun. Kung sa physical, the sign of life is crying. A crying baby is alive. Ano naman ang equivalent ng crying sa spiritual? What about heartbeat? What about movement? What about feeding? Anong equivalent? May equivalent lahat yan. So that you will know, ako ay buhay sa Espiritu. Kasi ito nangyari sa akin. Dati wala ito eh. Kasi buhay ka sa kasalanan. Bago ka nabuhay sa Espiritu, buhay ka na rin eh. Physically, spiritually, buhay ka sa kasalanan, alive unto sin. But you are not alive unto God. So there is a shift. There is a change. And you should, and 1 John gives us guidance. Punta tayo sa isang verse. 1 John 2:29. Actually, sa 1 John 1, marami. Pero, hinanap ko yung nakalagay ay born of God. Born of Him. So, sa 1 John 2:29, ay merong word doon na born of Him. If you know that He is righteous, you know that every one that doeth righteousness is born of Him. Paano mo raw malalaman na you are spiritually alive? Paano mo malalaman that you are born of Him? Everyone that doeth righteousness is born of Him. So that is the movement of a spiritually alive person. His movement is righteousness. Pag kumilos yan, he is doing righteous acts. Yung hindi born of God, everything that he does is unrighteous because it is to please self. Ang doing righteousness para sa isang alive in Christ, para sa isang born again, saved, merong eternal life, ay hindi lamang once in a blue moon. No? Kasi, sabi nga nila, even the clock can become, even a dead clock can give the true hours twice a day. Tama ba? No? Kahit na walang baterya yan, tatama yan kung nakatigil yan ng 3:00. 2 beses tama yan. Kahit walang baterya. So, ang isang tao, no, ay makakagawa ng kabutihan na sa tingin mo, mabuting tao to. Kahit wala siyang spiritual life. Sa tingin natin, kabutihan, napakabuting tao nito. Pero, karamihan sa mga gumagawa ng kabutihan na tamang kabutihan, ayon sa tingin ng Diyos, once in a blue moon, hindi habit. Hindi habitual. Pero sa isang born of God, he does righteousness. It's a habit. It's a lifestyle. It's something that comes from inside. Because
ang isang tao na born of God, merong spiritual life, eh. Merong Holy Spirit, eh. So, it's not something that pinagawa mo sa Kanya, kaya niya nagawang kabutihan. Talagang galing sa Kanya. Dahil galing sa Espiritu na nakatira sa Kanya. So, hindi once in a blue moon ang doing righteousness ng isang born of Him. Ano pa ang isa? Hindi siya nagiging righteous or nakakagawa ng righteous acts because of education or good breeding. Minsan, meron naman talaga tayo nakikita na ang bait-bait at parang biblical lahat ng ginagawa. Kasi maganda yung pagpapalaki sa kanya ng magulang. Hindi dahil spiritually alive, kundi maayos yung kanyang magulang magpalaki. Or in another way, maganda yung kanyang edukasyon. Maganda yung school. No? Christian school. So, tinuruan ng Bible verses, tinuruan ng GMRC. No? Sabi ng presidente natin, bagsak daw siya sa GMRC. Oh. So, tayo dito ay puro tayo mga magagandang asal natin, no? So, tayo ay bakit? Ba't maganda asal natin? Maaring may mga mas magaganda pa asal sa atin pero hindi ma-attend dito, pero iba ang relihiyon nila. Alam natin hindi kay Kristo relihiyon pero ang bababait. Kasi maganda yung pagpapalaki, maganda yung edukasyon. Pwede yan eh. Pwede yan makuha eh sa edukasyon. Pero kung ang iyong mabuting mga ginagawa at ugali at lahat sa iyo ay galing sa Diyos, ito ay supernatural. Ito ay himala. Ito ay galing sa Espiritu. Hindi galing sa edukasyon. At marami, may mga nakita na akong ganyan, no? Lumaki sa kalye. Nung naligtas, iba na ang ugali. Hindi tinuro. Tinuro ng Biblia. Sumunod sa Biblia. Hindi, yung kanyang magulang, broken family. Hindi siya pinalaki maayos. Lagi siyang hinahataw. Malaki yung hatred niya sa tatay niya. Pero nung na-save, nagkaroon ng spirito ng Diyos, nagbago. Akala mo talaga anak mayaman ang ugali, no? Akala mo pinalaki sa malaking universidad nag-aral kasi talagang maayos manamit, mabango, good grooming, maayos magsalita. Galing sa Espiritu, galing sa Bible. Hindi galing sa kanyang nakaraan. Yung kanyang nakaraan totally different. That is the power of God in the life of a person who is born of God. And I hope all of us have that kind of birth. And do those righteous things. Righteousness that is prescribed by the Scriptures. And there's only one kind of righteousness na sinasabi ng Diyos na righteous. Yung katugma dito. Kasi may mga definition ang civilization, ang civil society na righteousness. Pero hindi sang-ayon sa Biblia. Kaya unrighteousness yon. Kaya yung kanina nabasa natin, no, sa Isaiah, woe unto them that call evil good and good evil, that call bitter sweet and sweet bitter. That should be a memory verse. Because that is so prevalent in society now. Yung, halimbawa, homosexuality, sabihin nila, mga mabuti yan. Meron ako narinig isang magulang, yung anak mo, ano niya? Bading nga anak ko eh. Naku, ang swerte mo. Yayaman kayo. No? Ganyan ang society natin ngayon. At yung abortion sa Amerika is good instead of evil. Taxpayers' money is being spent
to finance those abortion clinics. And yung mga bagay na there was a rapist na sinintensyahan, 12-year-old ang nirape niya, sinintensyahan ng judge ng 6 months in jail, and if he is good, 3 months release na siya. That is happening now. Dito sa Pakistan yata yun, na nagtanan yung babae, pinauwi, tapos sinunog ng pamilya. Sabi mo yun? Para sa kanila, good yun. To protect their honor. Dapat sunugin namin yung aming anak na babae. What kind of mentality is that? So, that is so prevalent in the world today. Yung ilan? 4 yung namatay na because of terrorists. Nung namatay, nag-celebrate sa Gaza. Nag-celebrate. So, paano yun? May pinatay tapos nagsasayakap dahil may namatay na tao. Now, be careful. Ngayon, maraming namamatay sa Pilipinas. No? Be careful. Tayo yung mga Kristiyano. Huwag nating sabihin na dapat nga mamatay. We are for law and order. No? We ought not to say, dapat patay na yan eh. Hindi dapat manggaling sa kamay natin yun or sa bibig natin yun. We are for law and order. We are for justice. Kung justice ang na-serve sa kanya, tama. Pero kung vengeance, wag tayong pumayag. Wag tayong, nangyari na yun. At ginawa yun ng mga taong ganun. Pero tayo, hindi tayo sasali na yung boses natin, sasali natin as that is just okay. We are for righteousness. And righteousness according to the scripture. Everything that is anti-scriptural is not righteous. Pagkalaban sa banal na kasulatan, hindi righteousness yan. Okay. So it is the children of God. When you are a child of God, when you are doing righteousness. Another verse is in 1 John 3:10, which says the same thing. Sabi ng 1 John 3:10, in this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So ito naman negatively speaking. Yung isa positive. Yung mga tao na gumagawa ng righteousness ay spiritually alive yan. Ipinanganak na yan sa Diyos. Tapos dito naman negative. Sabi rito, ganito natin malalaman sino yung anak ng dyablo at sino naman yung anak ng Panginoon, Diyos. Sino man ang hindi, negative, no? Hindi gumagawa ng makatwiran, ng ayon sa katwiran, ay hindi sa Diyos. At siya rin naman na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid or sa kapatiran. So, na-consider na natin both positively and negatively. How is our condition? Are we doing righteousness? Do we belong to the children of God? Or do we belong to the children of the devil? Let me help you further. Let the Bible help you further by giving an example of what is doing righteousness. Kailangan konkreto natin. Wag lang abstract. Oh, you should do righteousness. Ano yun? Well, pag ni-rundown mo yung 10 Commandments, then makikita mo what God means when He said, he that doeth righteousness is of God, and he that doeth not righteousness is not of God.
Punta natin yung number 1, first commandment. Thou shalt have no other gods before me. Consider yourself. Are you seeking the one true God? Ikaw ba ay patuloy na naghahanap sa nag-iisang tunay na Diyos? Yan ba ang iyong passion sa buhay? Na lagi mo siyang, you seek His face. You always look up to Him. Is this your will, God? Sabi niya, thou shalt have no other gods before me. Meaning, wala kang ibang susundin na mas mataas sa Kanya. Wala kang ibang, kahit asawa mo pa yan, magulang mo pa yan, trabaho mo pa yan, o yung pangangailangan mo pa yan. Pag sinabi ng Diyos, ito ang tama, ito ang sundin mo, ito ang gawin mo, walang hahadlang. Wala kang excuse na sasabihin na hindi, mas maganda to eh. Hindi, ngayon lang, ito muna. Thou shalt have no other gods before me. And therefore, doing righteousness, kumbaga sa'yo, natural, kung ikaw ay alive in Christ, ang nature mo ngayon, meron kang nature na sinabi ng Diyos ito eh. Dapat ito gawin ko. Kasi ito ang malinaw na kalooban ng Diyos. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Have you abandoned idolatry in all its forms? Or you still have something, hangouts, no? Mga trinkets or mga pamahiin na naniniwala ka pa sa Aquarius, Pisces, Scorpio, no? Naniniwala ka pa dyan, nagbabasa ka pa niyan, at naglalagay ka pa doon sa pintuan mo ng pakwa, at meron ka pang frog na merong coin sa dila, meron ka pang Buddha na alkansya, meron ka pang pusa na gumakaway, at naglalagay ka pa ng mga bilog-bilog pag bagong taon, at yung suot mo ay polka dots, at pagka nagpapagawa ka ng bahay, nilalagyan mo ng coins, oro, plata, mata. At yung mga practices natin, no, na maaring wala ka ng imahen na sinasamba doon sa iyong bahay. Pero inabandona mo na ba nga talaga totally? Dahil sinabi nga, at yung mga post mo, yung mga picture ni Jesus, no, inabandona mo na ba yan? Na hindi naman talaga yan mukha ng Panginoon eh. So, pagka makakita ko nun, hinahide ko na lang para di kami mag-away nung ano. Hindi ko na nilalagyan ng mali yan, ito. No? So, pero ikaw mismo, hindi ka na magpapasa ng ganun. Hindi ka na magpiprint out nun, tapos lalagay mo sa pader. So, abandonment of idolatry so that you will worship the invisible God is part of doing righteousness. And if you don't do this, then you are not doing righteousness. And therefore, kung yan lagi ang style mo, then you are not of God. Kung ang laging style mo may nakakahadlang sa pag-worship mo sa Panginoon, na ang Panginoon hindi number 1, you are not of God. That's number 1. Number 2, kung hindi mo pa rin maiwanan ang idolatry, then you are not of God. He that doeth not righteousness is not of God. Sabi ng Bible. Number 3, yung pagbabago ng yung lingwahe lalo na tungkol sa pangalan ng Diyos. Mag-iingat ka. Maingat ka sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos.
You mention it with honor, with carefulness, with reverence. The name of God. Hindi yung basta ganun lang. Oh, meron tayong mga kapatiran na ganun pa rin. Ay, Diyos ko. Parang baliwala sa kanilang banggitin yung pangalang, yung salitang D, capital D, I, Y, O, S. Or in English, capital G, O, D. Dapat mabigat sa puso natin, sa bibig natin, sa kamay natin. Pagbabanggitin natin yung salitang God. That is reverence. That is, thou shalt not worship, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Mabigat every time. And pagka meron kang kaharap na baliwala sa kanya yon, nabibigatan ka para sa kanya. Merong dating sa iyo, parang minura yung nanay mo, yung magulang mo, yung sarili mo. Para kang nilait, para kang sinapok. Tuwing merong haharap sa iyo, tapos kung magsalita ay ganun, laban sa Diyos. Because you love the Lord your God. That is doing righteousness. And if you don't defend the name of God, then you are not doing righteousness, and therefore you are not of God. So far, are you spiritually alive? Amen. May epekto ba sa yung ganon? Naramdaman mo na ba yun? Yes. Yun ang pruweba mo sa sarili mo na ikaw ay anak na ng Diyos. Pruweba mo yan. Sa'yo yan. Hindi yan sa akin. Sa relasyon mo yan sa Diyos. Number 4, change in weekend activities. Remember the Sabbath and keep it holy. 6 days you shall labor. The 7th day is holy unto the Lord. Hindi ka na kailangan na puwersahin. Hindi ka na kailangan na palalahanan. Hindi ka na kailangan na kung ano-ano pang gagawin sa'yo. Alam mo, pagdating na ika-6 na araw, bukas, ay maglilingkod ako sa Panginoon. Iba attitude mo sa ika-7 araw. You want it to be a special day. Because that is the day that you will worship the Lord with other people, other worshipers. Mabigat ang dating sa iyo nung ika-7 araw. Ibang araw yun. Hindi ordinaryong araw sa iyo. At pag ganyan ang nararamdaman mo sa ika-7 araw, that is another evidence that your heart is set to doing righteousness. Therefore, you are of God. Pero pag wala lang sa'yo, wala. Di ibig sabihin, you are not yet of God. Kahit sabihin na natin na Kristiyano ka, pinalaki kang Kristiyano, meron kang reliyon, member ka ng isang church, may Bible ka, marami ka alam na verse, you are not of God. Kung you are not doing righteousness according to the Word of God. Number 5, change in attitude towards parents. Magbabago ka ng pananaw sa iyong magulang. Kasi sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. So, kung dati bastos ka magsalita, o baliwala lang magulang mo, o ginagamit mo lang sila pag kailangan mo sila, iba, mag-iiba. A child of God, somebody who is born of God, will keep on honoring, will do everything to honor. Because that is God's commandment. Not just because kagalang-galang kasi yan, or malaki utang na loob ko dyan, or whatever, human consideration. Hindi dahil doon. Because God ordered it.
Therefore you obey. And therefore you give way to God's command. And that is doing righteousness. Ganon din yun sa lahat, sa authority. Because itong honor thy father and mother does not only represent yung family. It represents all kinds of authority. It represents pastoral authority, government authority, husband's authority over the wife. That is what it carries. Hindi mo gagalang yung asawa mo kasi kagalang-galang siya. Kundi dahil sinabi ng Diyos magpasakop Hindi, pasakop. So mag-ingat ka paano ka magsalita. Ha? Yung mga babaeng asawa, mag-ingat ka paano ka sumagot, paano ka magsalita doon sa inutusan ng Diyos sa'yo na magpasakop ka doon sa tao na yun. Hindi basta-basta yung kausap mo yun. Kasi ang sabi ng Panginoong Diyos, head mo yan. Kung ginagalang mo ang Diyos, igagalang mo yung asawa mo. Kahit hindi siya kagalang-galang. At alam mo ang mangyayari? Pag ginalang mo siya kahit hindi siya kagalang-galang, magiging siyang kagalang-galang. Ganun yung may effect yun no? Na ginagalang mo yung isang tao pero ano lang siya, baliwala lang sa kanya. Pag nag-umpisa na ang tao, nakikita niya, ang dami nang gumagalang sa akin maging kagalang-galang na nga ako. Hindi na nga ako basta-basta kikilos. Magdadamit na nga ako ng maayos. Magsusuklay na nga ako. At saka magtututbrush. At saka magpapahid ng mag-aayos ako ng katawan ko. At pag magsalita ako, dapat hindi basta-basta kasi ginagalang ako Parang circle yan no? Bastusin mo siya. Ano mangyayari? Pati yung ibang tao, babastusin yun. Uy, yung asawa nga niya, hindi siya ginagalang kami pa. Hindi lahat ba? Magiging kabastos-bastos. Lalong sira ang kamada ninyo sa family. So, ganun po. Kaya, perfect ang plano ng Diyos Perfect ang salita ng Diyos Because, when you obey the commandments of God, when you do righteousness, it not only benefits God, it benefits you. Babalik sa iyo yung benefit. Change in anger. Sabi, thou shalt not kill. If you are a child of God, hindi ka na basta-basta impatient or hateful na tao. Kung dati hateful ka, dati mabilis kang mapundi, maigsi ang PC mo, pagka ikaw ay na-born again, pag ikaw ay born of Him, hahaba PC mo. Bibigyan ka ng mahabang PC ng Panginoon. So that hindi mo kagad isip, patayin mo na to. Hindi, malayo sa isip mo. Actually, wala dapat sa isip mo yun. Kailan kaya mamamatay itong tao na to? Kasi hindi kami kasundo no? Makahanap nga ng papatay dito. No? Yun, alam niyo, nagkaroon ako ng boss na ganun. Nakawala na siya ngayon, double murder. Naikwento ko na sa inyo. Bukang bibig niya yun. Sabi niya, Nilo, alam mo, ang dali lang magbayad ng mga tao dyan para pumatay. May kilala ko. Bukang bibig niya yun. Tuwing may makakagalit siya sa negosyo. Sabi niya, may babayaran na. Ayun, may binayaran nga siya, may pinatay nga, tinuro siya. Ayun, nakulong. After 20 years, binigyan ni Arroyo ng release. So, bukang bibig. At yan yung galing sa puso At dyan mo makikita. Now, ang isang born of God, walang ganun. No? Hindi ka maghahanap ng pumapatay ng tao para patayin yung kaibigan, asawa mo, or kagalit mo, or whatever. No? Hindi ganun. Born of Him is, ikaw na lang ang tatanggapin mo na lang. No? Ipapasa Panginoon mo.
Gagawa ka ng paraan para tama, siyempre iiwas ka rin. Gagawa ka rin ng paraan to defend yourself. Pero hindi ka hahanap para ipahamak mo yung iba. Dahil nakagalit mo. Thou shalt not kill. Thou shalt do no murder. Change in sexual lusts. Thou shalt not commit adultery. That involves fornication. That involves homosexuality. That involves everything that is in lust. Which is, nandyan yan sa lahat ng tao na nakabuilt yan because of sin. Meron tayo lahat niyan. Huwag mong sabihin na wala ka niyan. No? Babae, lalaki, meron yan. The desire to have affairs. Yung iba lang, mas maliit ang apoy. Mas kakaunti ang opportunity. Yung iba, mas maraming opportunity. Yun lang yun. Pero lahat meron. So, iba ka tumingin, mga lalaki, no? If you are born of God, ang tingin mo sa magandang babae, prospect para witnessan. Ganun ba tayo tumingin? Pag may makita tayong magandang babae, no? Ligtas na kaya to? Hindi yung, paano kaya ito madadala sa hotel? Nung unsaved, no? Pag unsaved ka, yun ang iniisip mo. No? Paano kaya ito maliligawan para makuha ko siya at madala ko sa hotel? Yun ang iniisip mo. Pero pagka save ka, pag born again ka, ang iniisip mo, paano kaya siya matuturuan ng salita ng Diyos? Or, marunong na kaya siya sa tungkol kay Kristo? Alam niya na kaya? At ganun din sa babae. Uso na ngayon sa babae yung, wow, crush. Diba? Pag may nakitang hunk, uy, crush, si crush. Andyan na si crush. Nagbablush ako. So, ganun na ngayon ang society. And it's not good. Ganun na yung people natin. And it's not good. And therefore, we should, there is an effect sa isang tao na born again, na iba ang tingin niya. Instead na umaandar yung lust niya, no, yung sexual appetite niya, at lahat nung sinasakyan niya lahat ng advertisement ngayon, no, sa mundo. Minsan na-influensyahan tayo ng advertisement, no? Na hindi naman natin ugali yun, kaya lang araw-araw bombarded tayo na ito na ngayon. Ano ka ba? Masyado ka namang Flintstone, no? Ano na ngayon? Iba na. So that's number 7. Number 8, change in habits toward the property of thou shalt not steal. Pagka ikaw ay born of God, you do righteousness. Yung mga nakikita mo na naiwan, sosoli mo, hanapin mo yung may-ari. Diba? Yung property ng amo mo, na hindi niya alam na property niya pala, hindi mo kukunin porque hindi niya alam. No? Ay, hindi niya na alam to eh. No? Akin na to. Diba? Yung kahit sa natin, sa oras natin sa trabaho, no? Magkakaroon tayo ng respect for other people's property. Magkakaroon tayo ng change in attitude. This is, kumbaga, ngayon, halimbawa, no? Nagagawa natin yan. I think that's very common. That's very common. And sometimes even among Christians. What happens when you hear this kind of a message? That ang Kristiyano pala hindi ganon, ang born of God pala hindi ganon.
Sa hindi Kristiyano, anong effect? Wala yan. Pero sa Kristiyano, anong effect? Mali ako. Mabago nga ugali ko. Baguhin ko nga yung style ko. Mali pala yun. Thank you. Mali. So, nagbabago ka. Kumbaga, may dating sa'yo yung salita ng Diyos eh. Hindi baliwala sa'yo na hindi ka in conformity dun sa Word of God. Merong ano sa'yo, may tinik, no? May prick. You are pricked in the heart. And the prick in the heart itself, when you humble yourself because you were pricked in the heart, that is an evidence of being born of Him. Pero hindi ka napiprick because your heart is seared with a hot iron. Di ba yung laman pagka pinlansya mo or nilagay mo sa kawali, yung laman, in-overcook mo, malambot yung laman ha, in-overcook mo, ano mangyari doon? Makakain mo pa ba yun? No? Magiging ano yun? Hindi lang, mas matigas pa sa chewing gum yun. Naka-order na ba kayo sa restaurant ng overcook? Nguya ka ng nguya, hindi pa rin ginanon mo na, ayaw. No? Nilunok mo na lang. Ayun, nagiging colon cancer tuloy. No? Wala eh. Katas-katas na. Ayaw pa rin lusog-lusog yung karne. So, that is what happens when you hear the Word of God and you are not in conformity with the Word of God. Thou shalt not bear false witness. You change your habits about the truth, about telling the truth, about reporting, about saying things, answering things. Minsan, para makalusot tayo, gahananda na tayo ng kasinungalingan. Diba? Pagka gumawa tayong mali, instead na aminin natin yung mali, mag-iisip tayo ng ano kaya gagawin kong kasinungalingan para makalusot ako. Para mukhang okay pa rin ako. Ganun eh. So, everybody does it. But that doesn't mean it's correct. It's unrighteousness. The devil is the father of lies. So, hindi dapat tayo ganun. So, dapat makonvict tayo, baguhin natin style natin. Because that is of the children of the devil. That's not the children of God. We don't behave that way. That is unrighteousness. We do righteousness. Therefore, kahit na minsan mapapahamak tayo, kung talagang yun ang kailangan tanggapin, we tell the truth. Kahit minsan mas magastos yung truth. Diba? Minsan, sasabihin mo yung truth, maraming consequence na masama para sa iyo, but it's the truth. So, wala ka talagang ibang pupuntahan kundi aminin. So be it. Because you want to honor God. And last is change in things that you want for yourself. Thou shalt not covet thy neighbor's wife or anything that is thy neighbor's. So, yun ang doing righteousness. Covetousness is unrighteousness. Pag may nakita ka na sa iba, ay gusto mong makuha yung kanila. No? Kanila na nga yun, gusto mong makuha. Yung katulong nila, gusto mong makuha. Yung bahay nila, yung lupa niya, yung kung anong meron siya, gusto mo, akin dapat yan eh. So, yun yung hindi, sabi ng Panginoon, unrighteousness yun pag ginagawa mo yun. So what should we do? We should judge ourselves. No? Anuhin natin yung sarili natin. Anong sabi ng 2 Corinthians 13:5? Punta tayo doon. 2 Corinthians 13:5. Sabi po rito, examine yourselves. Inuutusan tayo ng Bible. Inuutusan tayo ng
Panginoon. Examine yourselves. Kasi, ang tanong ng ating message, how do you know that your spirit is alive? Paano mo malalaman kung ikaw talaga ay buhay na sa Diyos? Kung ikaw talaga ay quickened na? Kung ikaw ba ay mayroon ng everlasting life? Importanteng tanong yan, di ba? Magandang pakinggan yan paulit-ulit. At lahat ng klaseng aspeto niyan ay makita natin. At magkaroon tayo ng assurance. Bakit? Dahil ang utos ng Bible, examine yourselves. So, hindi para mag-doubt ka, kundi para mas lalo mong mapatibay ang iyong pag-asa sa Diyos. Examine mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng self-examination. It's a good exercise. It's something that you should regularly do. Whether ye be in the faith, prove your own selves. Make your proofs sure. Don't deceive yourself. Pagka may checklist sa Bible, am I doing this? No. Am I doing this? No. Am I doing this? Yes, yes, yes. Huwag kang check ng check. Dahil ang nakakita lang naman, it's between you and God eh. Aminin mo kung ano yung wala sa'yo, tapos kung ano yung wala sa'yo, ay ayos mo. Ganun lang yun. At yung pag-aayos mo is that desire to be right with God is an evidence that you are of God. Examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. The reprobates do not know if Christ is in him, and he do not care. The reprobate do not care. Do not care about religion. He cares more about sports, about things in this life, things that he experienced with friends. Yan ang mas importante sa reprobates. Pero dun sa born of God, importante spiritual things. Sa pang verse, 2 Peter 1:10. Second Peter 1:10 says, wherefore the rather, brethren, give diligence. Ano yung give diligence? Magikang masigasig. Ha? Sipagan mo. Huwag kang tatamad-tamad. Saan? To make your calling and election sure. Yan daw ang pagsipagan mo, pagsikapan mo, atupagin mo. Inaatupag mo yung trabaho mo, good. Inaatupag mo yung pamilya mo, pag-save mo para sa future, yung appearance mo para maganda kang tingnan. Tama yun. Pero hindi inutos yun. Walang utos doon na ikaw dapat laging stunning look at dapat napakaganda ng appearance mo lagi. Walang ganung utos. No? Ikaw lagi pinakamabango at lahat. Pinakamaayos magsalita at dapat umahanga sila every time you give us a talk. Walang ganung utos. Ang utos, give diligence to make your calling sure. To make your election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Lagi ka nag-check. Paano ka magpo-fall nun if you are always checking? You are always concerned about your spiritual life, about the things of God. Paano ka magpo-fall? You cannot fall. But if you neglect these things, then you will fall. If you
are concerned more about the things on this earth, then you will fall. Kasi madadala ka ng things of this earth eh. Pero if you are diligent, di ba, may tinatawag tayo diligent students. Yun yung mga nagtatap, no? Nagre-review. May mga tao hindi mahilig sa review eh, no? Alam ko na yan. Gagawa ng assignment, alam ko na yan. So, may makikita ka na isang grupo doon ng mga estudyante, seryoso talaga sa pag-aaral nila. Tinitingnan, o, solve ko muna to o tingnan mo nga kung tama yung solution ko. Talagang ano nga, yun naman nagtatap. No? Talagang gusto niya sigurado yung sagot. Pero tayo na mahilig sa piko, tsaka sa sipa, at tsaka sa tanching, anong grade natin? Palakol. Diba? Sino may mga palakol dito? Pagka ikaw ay mahilig sa laro, kaysa doon sa review, sa assignment, and everything, ayan, makatanggap ka ng palakol. No? Pero, ito sabi, maging excellent ka, give diligence to make your calling and election sure. I hope, mga kapatid, na sa mensahe na ito, we will be diligent, and that we will examine ourselves, and that we will know by this examination that we are indeed of God, born of the Spirit, born again, and we have everlasting life, because we can see by our own examination, we can see na talaga praise God, dahil I desire God, I am seeking God, and this can only, it's not because of me, but it's binigay ng Panginoon niya sa akin na hanapin ko siya at siya ay bigyan ko ng katuwaan. That is the only way na masasabi mo sa iyong sarili, I am one of God's elect. I am one of God's called. And I am one of God's children. Glory to God. Tumayo po tayo.